Ilang laro na lang, playoffs na, at ang dalawang koponan na ito nais masimento ang kanilang pwesto. Kaya naman, walang gustong magbigay kahit maliit na puwang, kaldagan, sindakan at kaunting pisikalan nandoon upang matunghayan ng mga fans. Tara, tingnan natin sino ang nanaig sa pagbayo sa kalaban. Nangyari, bumps into Pasajeros. No. See what happened here. Oh, yeah. Dami nangyari doon. And Chavez, by the way, is playing with the black Cornilos. Swung his arm. Not the numbers. Ryan Suwal. Hit hard by Joshua Gonzalez. Noong ikatlong quarter, lalo ngang naging pisikal ang laro, dahilan upang ilang beses na ang laro ay mahinto. Dahilan upang ang isang player ng Marikina Shoemasters ay ma-eject dahil sa kanyang mga natamong unsportsmanlike fouls. Ang magkabilang panig, walang gustong magpalamang. Anong masasabi ninyo rito? Kasi usually, yung bumabawi ang nahuhuli. Yeah. Well, again, you can't make that kind of play above the head, above the shoulder. Was it an unspo? Oh, yeah. That's not looking good for Silas. Silas Simbale out of the playing board. Ang match-up ni Poy Poy at kapwa kalahok sa slam dunk contest na si Val Fornillos nagsilbing malaking banta para sa dayong koponan. At sa isa nga niyang galaw, ang dating PBA slam dunk champion nga ay nawala sa pwesto sa ilalim. Mataas din ang lundag nitong si Val. May pag-asa kaya siyang maging slam dunk champion? Ano sa tingin ninyo? Cornilos faking right, attacking the defense of the veteran. Was able to outlast KG Nino Cunningham. Ang high flyer na si Poy Poy Aktub tila na natili munang grounded sa larong ito. Gayunpaman, binuhat naman ang koponan ng Imus ng mga veteranong kakampi ni Poy Poy tulad ni Hubert Cani, KG at Carlo Lastimosa. May isang pagkakataon pang itong si Hubert Cani ay tila pinaglaruan lang ang depensa. Obviously balled out in the FIBA World Cup. Just like Hubert Cani, who's now balling out in the third quarter, hitting this turnaround shot, getting the bounce. Bagaman nasuwag at nabuwal nga ang mahabang kawayan na si Nino Canaleta, tila nasa kanya pa rin ang huling halakhak sa gabing ito. Double digits nga rin ang kanyang ambag para sa SV squad. Gamit ang kanyang footwork ay nalilin lang nga niya ang kanyang mga bantay, sabay bitaw ng isang floater. Canaleta taking his time. Oh, wow. Nice move! Wow. KG Canaleta taking everybody to school. There's KG. Look at that. The footwork, the show on the fake. Ang isa pa ring dating PBA player na si Carlo Lastimosa nga ang pinakamalaking tinik ngayon para sa Shoemasters. Hindi na niya hinintay pa ang fourth quarter upang bumira ng 24. Banggit pa nga niya na nasa crucial na bahagi na para sa pwestuhan para sa playoffs, kaya dapat ang mga veterano ay talagang mag-step up na. He's just taking advantage of each and every one of them. Nagtapos ang laro sa final score na 103-89 pabor sa Imus Cavite. Maliban sa matinding dikitan ng mga katawan, hindi na nga masyadong nakalapit pa ang Marikina Shoemasters noong huling yugto ng kanilang laban. At dahil nga rito ay natamo rin ni Coach Elvis Tolentino ang kanilang unang pagkatalo kapag sa kanilang court ay may dayo. Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinyon at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball. At kung hindi kayo sang-ayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinyon sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang pot at galit ang ating pairalin kundi puso at pag-ibig. Salamat sa inyong panonood. Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para di nyo ma-miss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.